Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Okay, may mga nagtatanong sa akin, ano ba raw ang stand ko dito sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na dito sa ating gobyerno, sa government, sa larangan ng politika. Okay? Mga nagbabangayan na to. Isang ba raw ay kako kampe. Okay? Isang ba ako panig daw. Okay. Gusto ko maging objective sa aking sagot, At katulad ng inyong nakita dun sa ating thumbnail, okay? Yan ang aking paninindigan, mga kababayan. Ito po mga kababayan, disclaimer lang po. Sarili ko pong opinion to, sarili ko pong view, sarili ko pong pagtalakay ito ng aking saloobin. Okay? So, kung meron po kayong ibang saloobin na salungat sa aking mga babanggitin ngayon, inirerespeto ko rin po yung inyong mga insights, sa mga opinion po ninyo, mga reaction at mga suggestion ninyo, mga suggestions po ninyo. Okay. Pero sa akin po, masama po ba ang pagiging pro-government? Okay? Papansinin niyo po yung word na ginamit po natin, pro-government. Okay? Hindi po pro kung sino man yung nakaupo na presidente. Kung sino man yung, ano man yung pangalan niya. Okay? Ang ginamit po natin pro-government. Pro-government sa pangkalahatan, sa kanyang kabuuan. Okay? So pagka sinabi niyo pong pro-government, halimbawa po ako, namin ko po ako pro-government ako ever since. Okay? Hindi kasi ako paniwala ko po, hindi kasi magiging epektibo at hindi magiging maayos, ang ating pamumuhay kung walang namumuno, walang gobyerno na sumasakop sa atin. Okay? Dapat kasi merong sumusuheto sa mga maling gawain, okay? At mayroong tumitingin para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yun kasi yung ibig sabihin ng government, to govern, para sumakop. Okay? Sumakop in what sense? Para pangalagaan, para proteksyonan ang buong sambayanan. Okay? So, pag sinabi nating pro-government ako, wala pong pangalan po yun. The government, kung sino man ang nakaupo dyan, sino man nakapwesto dyan, suportahan natin ang gobyerno. Okay? Ngayon, baka sabihin ng iba, paano kung may mali ng ginagawa? Ayun. Doon tayo tututol. Okay? Doon tayo medyo hindi payag. Pag mali na ang ginagawa, sa tingin natin labag na sa konstitusyon, halimbawa, sa karapatang pangtao, okay? Kung maliwanag na paglabag sa karapatang pangtao, doon tayo di agree, hindi sasang-ayon, Ayan. Pero kung maayos naman, okay? Pagpalagay man hindi maganda yung gobyerno na nasa pinagpapasakupan mo, okay? Hindi mo gusto. Meron namang mabubuting bagay na nagagawa yung gobyerno sa iyo, Okay? Katulad nung katulad sa Biblia. Imperyo Romano, napakasama, maraming pinapapatay. Okay? Maraming hindi magandang mga bagay na nababalitaan tayo sa Imperyo Romano, pero inuutusan ng ating Panginoong Hesukristo na magbuwis kay Cesar. Ibigay nyo kay Cesar, ang sa Diyos. Kung ano man yung patakaran ng gobyerno na makakabuti naman, bakit di tayo pwedeng sumunod? Okay, ano ang punto po natin dito? Kamakailan po kasi, naglilitawan itong mga hindi man nag-aaklas, nagpo-protesta, nag-rally. Okay? Medyo nababahala na po kasi ako. Okay? Imbis sana na maglabas sila ng kanilang hinaing,
At hindi na actually naglalabas ng hinaing eh. Minsan nanghihikayat na pababain yung nakapwesto sa Malacanang, si President Marcos Jr. Okay? Minsan nananawagan na, pati ko minsan si Pantaleon Alvarez, nananawagan na i-withdraw na ng militar ang suporta nila kay Pangulong Marcos, who is the Commander-in-Chief, 5-star General. Okay, i-withdraw ang suporta sa kanya. Ibig sabihin nun, parang kasi ang military nag-withdraw na ang suporta sa presidente or sa Commander-in-Chief, ibig sabihin, mabigat yon, mabigat ang ibig sabihin nun. Okay? Matinding aklasan nyo, ibig sabihin wala ka ng mga sundalo, okay, na tiwala pa sa iyo. Mabigat yon. Okay? Okay, anong ibig ba sabihin natin dito? Bakit hindi na lang tayo sumuporta sa gobyerno? Okay? Lagi na lang natin, kung sino yung nakaupo, laging tinututulan. Wala na ako nakita sa kasaysayan ng buhay ko na presidente na hindi tinutulan. Lagi na lang may rally, ipababain si ganito, rally. Sinong gusto nyo ipalit? Kayo. Okay? Kayo ba ang gusto nyong pumalit? Siguro meron, kung di man kayo, meron kayong gustong ipalit. At sa ganitong kaagang panahon, bakit hindi kayo makapaghintay ng tamang panahon para bumaba sa pwesto officially yung nakaupo? Ilagay natin sa proseso, mga kababayan. Okay? Doon lang tayo sa proseso, sa tama. Atat yata tayong umupo doon sa seat of power eh. Okay? Wag nating maging ugali yung ganun, para tayong niimbot natin yung pwesto, na hindi pa naman para sa atin. Ilagay natin sa proseso. Yun nga yung simpleng yung simpleng sa klase, pag-i-elect lang ng class officers. Bakit po tayo bumoboto? Bakit tayo bumoboto mga estudyante noon, bata pa tayo? Bakit tayo nag-i-elect ng class officers? Yung whole body, yung whole class. Bakit bumoboto ng class officers? Kasi alam natin sa sarili natin, yung iba, hindi nila kayang mamuno. Kaya, magre-recommenda tayo. Ayan. Siyempre, meron konting labanan yun. Election yun eh. Okay? May konting competition. Hindi natin maiiwasan yun. Pero after ng election, ano na yun? Nakakalimutan mo na dapat kung ano yung partido mo. Kalimutan nyo na yung nangyaring kompetisyon. May nanalo na eh. Okay? Sabi nga ng isang journalist na naringgan ko, whether we like it or not, meron na po tayong nanalong presidente. Napakatagal na pong nanalo ni BBM. Hindi pa po ba nating tanggap? Okay? In fact, mga kababayan, hindi sumasama sa inyo yung pinklawan tsaka dilawan. Okay? Ibig sabihin, wala sila makitang purpose or dahilan bakit kailangan tutulan ang pamumuno, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay? Mismo nga yung dilawan na against, mga pinklawan na against, numero 1. Alam naman natin, panahon pa ni Cory, na against sa pamumuno ng mga Marcos. Hindi sumasali sa inyo. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin kayo lang. Sa inyo lang yan. At saka wag nyo idadamay yung buong Pilipinas. Hindi po namin laban yan. Yung iba ang laban. Kayo lang ang may agenda dyan. Okay? Yan. Ayaw nyo ba mabuhay ng matahimik? Lagi lang tayo nag-iingay. Hindi ba kayo napapagod sa mga kakarali-rally ninyo? Hindi ba kayo napapagod sa kakarali ninyo? Hindi naman kayo, wala naman yata nangyayari. Imbis na punahin, imbis na mamersonal, okay?
Kasi po yung punahin pwedeng gamitin nyo sa mabuti, no? Pero pag personalan na, ibang usapan na yun. Okay? Yung nakaupo, lalabanan mo. Okay? Kaya nga pinaimbestigahan ng NBI ba yun? Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pinaimbestigahan ng NBI kung pasok ba sa inciting to sedition yung ginawa ni Alvarez. Hinimok niya yung militar na mag-withdraw ng suporta sa presidente. Naku po. Inciting to sedition yan. O rebellion. Okay? Hindi ko na alam kung ano nangyari na doon. Pero halos ganun na yun no? Hinihimok mo para mag-aklas or humiwalay. Okay? So yan po, hindi po tayo maka-Marcos, hindi po tayo maka-politiko, hindi tayo maka-politiko ABC, kung sino man yan. Kung sino may nakaupo doon. Okay? Yung pagiging politiko niya, natatapos pag siya ay nahalal na, kung siya ay nanalo ma, kung nanalo man siya, no? Okay? It's time para manungkulan siya. At para matahimik ang ating buhay, mag-move on ng gobyerno, no? Tumakbo ng maayos ang gobyerno. Wag na po tayong humarang, wag na po tayong humadlang. Kahit di ba kayo nagsasawa? Sabi ko nga sa inyo kanina, kahit sinong nakaupo dyan, lagi lang may tutol. Kay Cory may tutol, kay Ramos may tutol, kay Erap may tutol. No? Lahat na lang niraralihan Bawat sona ng Pangulo, rally. Ayaw nila. Alam nyo mga kababayan, ng tao may pagkukulang palagi. Di ba natin pwedeng intindihin yun? Kulang siya sa ganito. Kasi hindi kayo makakahanap ng perpektong presidente na masusolusyonan lahat ng problema. Oo, meron tayong mga problema. Pero ang titingnan natin sana, ang tinitingnan ko is yung effort, yung kanyang willingness, no? Na masolusyonan ng ang problema. Okay? It starts there Okay. Pero sisiraan mo agad, anuhin mo agad, pepersonalin mo agad. Teka muna, hintay mo muna. Atat na atat yata kayo umupo dyan Sabihin nyo, hintayin natin. Ngayon, kung hindi masolusyonan, hindi nasolusyonan. Anong magagawa mo? Siya ay nakaupo doon. Responsibilidad niya yun. Siya, sagutin niya yun. Pero ikaw, steady ka lang dyan. Huwag ka nang tumutol. Suportahan mo lang. Ipanalangin mo yung gobyerno na maging maayos. Mga namiminuno sa inyo from the local government pataas. Ba't di na lang ninyo ipanalangin? Imbis na tinututulan ninyo, pinepersonal ninyo. Okay? Ako po, inaamin ko po, pro-government po ako. Pero hindi ibig sabihin na pro-government po ako, pro-Marcos po ako. In fact, hindi po ako bumoto. Wala po ako sinusuportahan ni isang politiko ever since. Basta kung ano yung maibibigay mo sa akin na platform na maganda, na gustuhan ko, kung botante man ako, iboboto kita. Pero wala akong sinusuportahang politiko in particular or partido in particular. Doon tayo sa maibibigay mong serbisyo sa taong bayan. Doon ako. Okay? So, nililinaw ko lang po yan mga kababayan kasi marami nagtatanong sa akin. Ano ba masasabi mo dyan sa mga naglilitawan ngayon na rally? Okay? So, yan po mga kababayan. Sana naunawaan niyo po yung aking sagot. Okay? At kung meron po kayong sariling saloobin, ilagay nyo lang po dito dyan sa comment sa baba. Okay? I-like nyo na rin po itong video na to. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe dito sa Talking Toshi TV. Iangat nyo lang po yung kamay ninyo, tapos ipindutin nyo lang yung subscribe. Okay na po kayo dyan. Subscribe na po kayo. Pati po sa ating Facebook account, Facebook fan page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa pagtutok po ninyo sa ating munting programa dito sa Talking Toshi TV. Paalam po, ingatan po nawa tayo ng Panginoon. Maraming salamat po.